September 17, 2015. Ako naman ang inyong Karancho Miguel Hill para sa ating pasada balita. Tolits, kunin mo! Magandang tanghali sa lahat ng mga tagapakinig. Araw ngayon ng Huwebes. Narito na mga detalye ng ating mga balita para sa ating pasada balita sa balita sa tanghali. Narito na ang ulo ng ating mga balita. 62 barangay sa Cabanatuan apektado ng baha, dulot naman ni Nona Onyok. 11 probinsya isinailalim naman sa Signal number 1. Mga sinalanta ng bagyong Nona, wala pa rin supply ng kuryente. Nueva Ecija, umaapela naman ng relief goods. Klase pa rin sa Nueva Ecija, tinampay sa Pampanga, kanselado. Mga bayan pa rin at magbukas ng gate sa ilang dam sa Luzon. Asahan 81 paliparan sa bansa, balik operasyon. 8 patay. 12 naman sugatan sa panandalasan ng bagyong Nona at NDRRMC. Naghain naman ng MR sa Comelec and Bank. Nagpakilala tiyahin naman po magpapa-DNA test. Comelec tinanggap naman ang COC ni Duterte bilang substitute. At Duterte, ikakampanya si Binay kapag na-disqualifika. Yan ang ulo ng ating mga balita para sa ating pasada balita sa balita sa tanghali. Narito na ang ating mga detalye. Balita sa tanghali. Balita sa tanghali. Una sa ating mga balita, wala na anya pag-asang maipasa ang panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL ayon kay Senator Bongbong Marcos, pinuno ng Senate Committee on Local Government dahil ito sa hindi makabuo ng quorum ang Kamara. Batay sa impormasyon nito, maraming kongresista na din ang ayaw ng maipasa ang panukala. Nasa period of interpellation pa lang ang panukala kung saan nasa ika-4 na pahina pa lang sa 100 pahina ang naitatanong ni Senator Juan Ponce Enrile. Anya, posibleng sa 17th Congress na lang ito maipapasa. Sinisi ni Marcos ang palasyo sa pagsasabing huli na nitong naipasa sa Kongreso ang panukala bukod pa na maraming probisyon nito ang labag sa saligang batas. Samantala, hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang Moro Islamic Liberation Front na maipapasa ang panukalang Bangsamoro Basic Law sa Kongreso. Ito ay kahit patahas ang sinabi ni MILF Chief Negotiator Mohagher Iqbal na hindi naman pinag-uusapan ng BBL. Giit ni Iqbal, kung tutulong lang umano si Senator Bongbong Marcos na matalakay ito sa Senado at Kamara, ay may pag-asa pang maipasa ang panukalang batas. Sa hiwalay naman balita, 8 na ang kumpirmadong namatay habang 12 naman ang sugatan dahil sa pananalasa naman ng bagyong Nona. Sa opisyal na tala ng NDRRMC, 1 ang patay sa Romblon, 2 sa Sorsogon, 1 sa Albay, 1 sa Masbate, 2 sa Northern Samar at 1 naman ay mula pa rin sa Samar. Ayon kay NDRRMC spokesperson Mina Marasigan, ang malakas sa bagbayo ng hangin ang sanhi ng pagkamatay ng mga biktima. Samantala, tinati ang aabot naman sa mahigit 320 milyong piso ang pinsala ng bagyo sa agrikultura at infrastructure sector habang nasa 109,000 houses o pamamahay naman ang nasira. May mga daanan ring hindi pa madaanan ng mga sasakyan sa ilang lugar naman sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Eastern Visayas. Balik naman tayo sa Kongreso, niratipikahan na ang panukalang pag-amyenda sa Magna Carta for Disabled Persons na nagbibigay ng exemption sa mga persons with disability sa pagbabayad ng Value Added Tax o VAT. Do'y bukod pa sa 20% diskwento na kanilang natatanggap sa mga piling bilhin at serbisyo alinsunod sa batas. Sa nasabing panukala, magkakaroon din ng 25,000 pesos na halaga ng tax deduction sa kanilang annual income tax ang mga kaanak na nangangalaga sa kanila. Matatanggap ang nasabing tax deduction ng mga kaanak na hanggang sa 4th civil degree of consanguinity or affinity. Dahil ni-ratify na ang nasabing panukala, dadalhin na ito kay Pangulong Benigno Aquino III upang ito'y pirmahan na.
Samantala, balik naman normal ang 81 sa 82 paliparan sa buong bansa na nasa ilalim naman ng pangangasiwa ng Civil Aviation Authority of the Philippines matapos magsara dahil sa epekto naman ng bagyong Nona. Ayon kay Danilo Abareta, CAAP Operation, ang Rescue Coordination Center Area Manager, nagtamo lamang ng mga minor damage ang Daniel Z. Romualdez Airport sa may lugar ng Tacloban at ang mga airport terminal sa Ormoc, Calbayog, Catbalogan, Borongan, Biliran, Kiwan Hilongos at Maasi naman sa Leyte. Back to normal operations na rin ang mga paliparan sa Legazpi, Naga, Masbate, Perak, Sorsogon, Bulan at Daet sa Camarines Norte. Tanging ang Catarman Airport na lamang aniyang hindi pa rin nagagamit para sa commercial operation bilang terminal sa ngayon. Ito ay dahil sa nag-collapse ang isang bahagi ng kisame ng naturang terminal matapos maapektuhan ng bagyo. Gayunman, nagagamit pa rin naman aniyang runway ng paliparan kahit wala pa rin kuryente at tanging generator set pa lamang ang ginagamit ngayon sa naturang paliparan. Samantala, nag-adjourn na ang sesyon ng Kongreso nang hindi man lamang nararatipikahan ang panukalang Salary Standardization Law of 2015. Ayon kay House Speaker Feliciano Belmonte Jr., malabo talagang maratipikahan ang SSL 2015 bago ang kanilang Christmas break dahil nananatili itong nakabinbin sa Senado. Sa kabila naman ito, nagawa naman nilang maratipikahan ang 2016 National Budget at ang panukalang value-added tax exemption para sa mga persons with disabilities. Naaprubahan na ng Senado sa final reading ang SSL 2015 noong Lunes, ngunit binalik rin lamang ito sa second reading noong Martes dahil hindi pa kasama ang pensyon ng mga retiradong militar. Ani Belmonte, kailangan munang resolbahin ng Senado ang debate bago ito aprubahan sa final reading. Oras na bumalik sa sesyon ang Kongreso pagsapit ng January 19, 2016. Tiniyak naman ni Belmonte na bagaman hindi nito naratipikahan bago matapos ang taon, maaari pa rin itong maimplementa simula January 1, 2016. Oras natin sa buong Pilipinas, 40 minuto na. Makalipas naman ang 12 ng tanghali. Samantala, tanggapin muna natin ang mga report mula naman sa ating mga RJ Patrollers mula sa field. RJ Patrol! Rescue team ng NDRRMC umaalalay na sa malawakang pagbaha naman sa Central Luzon. Mula sa Quezon City, nasa linya natin RJ Patroller numero G, Ray Ferrer. Ray, detalye. Hello, Ray. Pakinggan natin ang detalye ng ating mga balita. Mamaya-maya lamang ng konti yan. Ang kasama natin si Ray sa ating linya. Mamaya-maya ng konti lang at ang detalye ng kanyang mga balita. Samantala naman, 148 panukalang batas naman ipinasa ng Senado ngayon sa 2015. Ayon naman kay Senador Franklin Drilon. Nasa kabilang linya naman ang ating RJ Patroller numero 2, Jojo Sikat mula sa Senado. Jojo, detalye! Pinagmamalaki nitong si Senate President Franklin Drilon na umabot sa 148 panukalang batas ang inaprobahan ng Senado ngayong taong 2015. Ayon dito kay Drilon, sa 148 na panukalang inaprobahan ng Senado, 66 dito ay naging ganap ng batas matapos ng lagdaan ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Naniniwala ang senador na mga naturang batas na kanilang naipasa ay magpapalago ng ekonomiya, magpapatibay ng sistema justisya, magpapalakas sa edukasyon at karagdagan tulong sa mga mahihirap na may tuturing na malaking tulong para kay Juan La Cruz. Sinabi nito si Drilon na kabilang sa 66 na batas ang tax exemption cap o hindi papatawan na buwis ang 13-month pay ng mga manggagawa basta hindi lalampas sa 82,000 piso ang matatanggap nito. Kabilang dinaniya ang panukalang batas na karagdagan 2,000 piso sa buwan ng pensyon na matatanggap ng mga retiradong mula sa Social Security System na nakatakda namang lagdaan ni Pangulong Aquino. Sa edukasyon naman, sinabi nitong si Drilon na inaproba ng Senado ang batas na siya magbibigay ng karagdagang tulong pinansyal sa mga mahihirap na estudyante na karapat dapat na makapagtapos ng pag-aaral.
Bukod dito, sinabi ng senador na may batas din na magbibigay ng karagdagang tulong at suporta sa atletang estudyante o pamabigyan ng kalidad na edukasyon na habang ito ay kabilang sa larong pampalakasan. Mula sa Senado, ito si Jojo Sikat, RJ Patroller numero 2 para sa DCRJ 810 8 Tri-Media, ang impilan ng bawat Pilipino. RJ Patrol! Balita sa tanghali. Alas 12:43, balikan naman natin ang ating updates. Wala pa rin sa ating RJ Patroller numero G. Ito naman ay may kaugnayan pa rin sa rescue team ng NDRRMC. Umaalalay na raw sa malawakang pagbaha naman sa may Central Luzon. Narito na ang detalye. RJ Patrol! Ray Ferrer, detalye. Nagpadala na ng rescue team ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Central Luzon upang magbigay ayuda sa mga residente na apektado ng malawakang pagbaha. Dulot pa rin ang sama ng panahon. Base sa report ng NDRRMC, bunga ng walang tigil na ulan, may mga lugar sa Central Luzon ang lumubog sa tubig baha. Sa ulat ng Office of Civil Defense, Region 3, apektado sa baha ang 4 na barangay sa Cabanatuan, isang barangay sa Maria Aurora, ilang lugar sa Baler at Dingalan sa Aurora. Bukod dito, lubog din sa baha ang 58 barangay sa Cabanatuan, sa Nueva Ecija, kung saan ongoing ang rescue operation sa mga apektadong residente. Mula sa Quezon City, Ray Ferrer para sa DRJ 810 8 Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. RJ Patrol! Balita sa tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan, nanawagan kay Pangulong Noynoy Aquino ang isang obispo ng simbahang Katoliko na bigyan na ng parole ang mga bilanggong matatanda na, mga may sakit at may mga kapansanan. Ayon kay Manila Auxiliary Bishop Broderick Pabilo, ito ang pinakamagandang regalong may bibigay ng Pangulo sa mga karapat-dapat na bilanggo. Kasabay nito, sana ay mapagbigyan anya ni Pinoy ang kahilingang ito sa ngalan ng pagdiriwang ng banal na taon ng awa. Dagdag pa ng obispo, dapat ay kaawaan ang mga naturang bilanggo na nasa dapit hapon na ng kani-kanilang mga buhay. Balita sa tanghali. Balita sa tanghali. Oras natin, alas 12:45 naman. Samantala, update sa pagpapakawala naman ng tubig sa mga dam. Residente, hindi dapat mangamba. Ayon naman yan sa Pag-asa. Nagbabalik ang ating RJ Patroller numero 10. RJ Patrol! Mula sa Quezon City, Ray Ferrer. Ray! Hindi raw dapat ikabahala ng mga residente sa lalawigan ng Bulacan ang pagpapakawala ng tubig ng dam na sinimulan kaninang umaga. Ayon kay Pag-asa Hydrologist Richard Orendain, tolerable pa o kayang saluin ng Angat River ang volume ng tubig na nagbumula sa dam na dumadaloy sa ilog ng Norsagaray, Angat, San Rafael, Bostos, Baliwag, Plaredel, Pulilan, Kalupit at Hagunoy. Bukod sa Angat Dam, Ambuklaw at Binga Dam na unang nagpakawala ng tubig, nagbukas pa rin ng isang gate at nabawas ang tubig ang Ipo at Bosos Dam. Sinabi pa ni Orendain na inasahan pa na maraming ulan ang mararanasan sa mga susunod na araw, lalo na sa Angat Watershed Area na magdadala pa ng karagdagang tubig sa mga dam. Mula sa Quezon City, Ray Ferrer para sa DZRJ 810 8 Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. RJ Patrol! Balita sa tanghali. Balita sa tanghali. Una mga detalye pa lamang yan ang inyong nasaksiyan sa ating pagbabalik ang patuloy ng mga impormasyon at ang mga nakalap ng mga detalye ng mga balita. Wala pa rin sa ating mga RJ Patrollers. Mga update pa rin, higil pa rin sa papasok na bagyong Onyok at update pa rin sa papalabas sa bagyong Sinona. Atin pang ibibigay makalipas lamang ang ilang saglit. Ang balita sa tanghali muli pagbabalik makalipas ang ilang paalala. Oras natin sa buong Pilipinas, alas 12:47. That time check is brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products.
Ikaw ba ay nakikinig sa DZRJ 810 araw-araw? Pwes, eto na ang isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text sa inyong greetings o mensahe sa 0917-798-8910. Huwag kalimutang ilagay ang inyong buong pangalan, address, at magkaroon ng chance manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig at manalo mula sa himpilan ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Media Broadcasting Corporation. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataporma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon, balita sa tanghali, ihahatid ng inyong karancho, Miguel Hill, kasama si Tolitz Laurenio. 30 minuto ng mga kapanapanabik na balita sa tanghali, ihahatid nina Miguel Hill at Tolitz Laurenio, Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon, balita sa tanghali, ihahatid ng inyong karancho, Miguel Hill. Si Miguel Hill kasama si Tolitz Laurenio. Si Tolitz Laurenio sa balita sa tanghali. Balita sa tanghali. Oras natin sa buong Pilipinas, 10 minuto na lang. 1:00 na nagmamadaling hapon. Samantala, alamin muna natin ang kalagayan ng ating panahon. Weather News. Itinaas naman ang Pag-asa ang Public Storm Warning Signal number 1 sa 11 lalawigan, kabilang naman ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao del Norte, Compostela Valley, Bukidnon, Surigao del Sur, kabilang naman ang Siargao Island, Surigao del Norte, Dinagat Province, Misamis Oriental at Camiguin. Bilang paghahanda naman sa inaasahang paglalandfall ng Bagyong Onyok sa Caraga Region bukas ng gabi. Huling namataan si Onyok sa layong 625 km silangan naman ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay ang lakas na aabot naman sa 55 km bawat oras. Habang kumikilos naman pakanluran sa bilis na 15 km bawat oras. Bukas ng umaga ay inaasahang lalo pang lalakas ang bagyo at tuluyan ng magiging isang tropical storm. Weather News. Balita sa tanghali. Konektado pa rin sa pagsusungit ng panahon, nagsasagawa ngayon ng rescue operations sa maraming bayan sa Nueva Ecija, kabilang na sa Cabanatuan City. Ito'y matapos bahain ng Cabanatuan at mga bayan ng Gapan, Cabiao, San Antonio, Zaragoza at San Leonardo sa Nueva Ecija. Ayon kay Cabanatuan City Mayor J. Vergara, pahirapan ng rescue operations dahil sa mataas na tubig baha sa lugar na iba ay umaabot lampas tao. Ngayong umaga ay itutuloy ang gagawing rescue operations sa mga barangay sa Cabanatuan City. Sinabi ni Vergara na 64 na barangay sa kanilang lungsod ang lubog sa baha. Samantala, sa hiwalay naman balita, nanguna sa inilabas na survey ng isang social weather station sa pagkasenador naman ang mga kasalukuyan at dati ng mambabatas. Sa tanong na sinong iboboto sa pagkasenador sa 2016 national elections, mula sa ibinigay na listahan, nanguna si Senador Tito Soto na may 72.6% at sinundan naman ni dating Senador Panfilo Lacson na nakakuha naman ng 65.3% at pumangatlo naman si Senador Ralph Recto na may 62.9% vote. Samantala, kabilang sa mga nakapasok sa Magic 12 ay sina dating Senador Kiko
Pangilinan, Senate President Franklin Drilon, dating Senador Mig Zubiri, Senator Serge Osmeña, Pambansang Kamao Manny Pacquiao, PRC Chairman Dick Gordon, Senator Gingona, dating Justice Secretary Leila de Lima, at Agbayan Party List Representative Risa Hontiveros Baracael. Ang survey ay sinagawa naman mula November 8 hanggang 15. At sa iba pa nating ulat, umaapila na ang Nueva Ecija ng relief goods mula sa gobyerno. Bagamat hindi sila ilalim sa babala ng bagyong Nona ang nasabing probinsya, sinabi ni Governor Aurelio Umali na pinaghandaan nila ang paparating na bagyo dahil sa ulan na posibleng dalhin ito. Sinabi niya na ang baha pa rin ng ilang bayan sa kanilang lalawigan batay sa pinakahuling heavy rainfall advisory ng Pag-asa. Nueva Ecija lang ang isinailalim sa red warning level kung saan ibinabala ang posibleng mataas na baha. Sinabi rin sa panayam kay Abraham Pascual, consultant ng Disaster Operations para sa nasabing probinsya. May 3 bayan ang lubog pa rin sa baha. Inaabot niya sa bewang ang baha sa ilang lugar. Gayunpaman, tiniyak nito na hindi nagpakawala ng tubig ang Pantabangan Dam na sinisisi umano dahil sa nasabing baha. Samantala naman, hindi naman itutuloy na ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang pagsabak sa suntukang hamon ni Liberal Party Standard Bearer Marojas. Ayon pa kay Duterte, may mumps o beke siya kaya hindi pwedeng makipagsuntukan. Una rito, sa halip na sampalan na hinamon ni Rojas ng suntukan si Duterte, na naging dahilan upang mas lalong lumala ang kanilang world war. Nawi pa ito sa paghamon ni Duterte ng barilan. Para naman kay Rojas, walang mapapalang bansa sa ginagawang pagbabanta ni Duterte na manampal o maghamon ng barilan. Kahit ito, kailangan mag-level up ang kanilang diskurso at hindi lamang na manatili sa usaping sampalan, suntukan at barilan. Okay. Sa iba pa nating ulat na mas matino, kaagad na nagkansela ng klase sa Pampangang Department of Education o DepEd dahil sa malakas na ulan at pagbaha na nararanasan sa maraming lugar sa lalawigan dulot pa rin ng epekto ng bagyong Nona. Kabilang sa mga kanselado ang klase sa preschool at high school ay ang Angeles City at San Fernando sa nasabing lalawigan. Una nang iniulat ng Pag-asa na itinaas na ang red warning sa lalawigan ng Nueva Ecija dahil sa malakas na buhos ng ulan at pagbaha sa nasabing lugar. Mahigpit na rin minomonitor sa ngayon ng Pampanga River na nagsisilbing catch basin ng mga tubig baha mula sa kalapit na lalawigan katulad na lamang ng Bulacan, Nueva Ecija at mga karatig pang lalawigan. Sa kaugnay naman balita, nag-abiso na rin ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa posibleng pagpapakawala ng tubig mula sa pangunahing dam sa Luzon dahil sa malakas na ulan dulot ng bagyong Nona sa ilang araw na naka-apekto pa rin sa bansa. Sa panayam kay NDRRMC spokesperson Mina Marasigan, malakas na mga pag-ulan ang naitala ng Project NOAA sa bahagi ng Nueva Ecija, Bulacan at Quezon kung kaya't kaagad na nagpakawala ng tubig kagabi ang Angat Dam. Maliban dito, naitala rin ng mga pag-ulan sa Metro Manila, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batan, Cavite, Laguna, Batangas at Rizal, kasama rin ng Quezon Province na nagdagdag ng level ng tubig sa mga dam. Depensa ni Marasigan ang agarang pagbukas ng gate ng Angat Dam ay bahagi naman ng precautionary measures na ginawa ng pamahalaan upang maiwasan na rin ang mga tinding mga pagbaha. Samantala, magtatagal pa ng hanggang 6 na araw ang brownout sa ilang lugar na sinalanta ng bagyong Nona, bunsod ng kawalan ng supply ng kuryente. Ayon kay National Disaster Risk Reduction and Management Council spokesperson Mina Marasigan, 2 lungsod at 38 munisipalidad ang wala pa rin supply ng kuryente. Mga nasirang transmission lines ang naging sanhi ng malawakang brownout. Dahil dito, umapila si Marasigan sa mga kooperatiba na bilisan ng restoration activities upang tuloy maibalik ang supply ng kuryente. Samantala, nagkakaroon pa ng problema sa linya ng komunikasyon sa probinsya ng Northern Samar. Ang impormasyon ay nakuha ng NDRRMC sa tulong ng radyong mula sa Emergency Telecommunications Cluster katuwang ang Armed Forces of the Philippines.
Balita sa tanghali. 2 minuto na lang, 1:00 ng hapon. Susuportahan naman at ikakampanya naman umano ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte si Vice Presidente Jaja Barbinay sakaling madiskwalipika ito sa Panguluhan sa 2016 ng Commission on Elections. Sa isang panayam, sinabi ni Duterte sakaling madiskwalipika ito at si Senator Grace Poe si Binay umano ang kanyang ikakampanya para manalo sa halalan sa 2016. Sinabi ng alkalde na wala itong respeto kay Rojas at wala umano itong pakialam kahit hindi pa ito payagan ng komisyon na makatakbo bilang Pangulo sa halalan. Nabatid na parehong naharap naman si Senador Poe Duterte sa disqualification case sa magkaibang dahilan. Sa kaso naman ni Duterte, nakabimbin pa ang kaso nito na disqualification na inihain naman ng broadcaster na si Ruben Castor kung saan sinasabi nito na hindi kwalipikado ang alkalde na maging substitute candidate para sa PDP laban na una nang nag-withdraw na si VACC Chairman Martin Tinio. Samantala, naninindigan si Liberal Party Presidential Bet at Dai Kalim ng Department of Interior and Local Government na si Mar Rojas na hindi ito makikipagbati sa nakainitan na kapwa tumatakbong pagkapangulo na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ayon kay Rojas, hindi man umano ito ang nagsimula ng kanilang world war, kaya't bakit umano siya ang gagawa ng unang hakbang upang makipagbati. Nabatid na nag-alok si Duterte na makipag-ayos sa dati nitong kaibigan sa kondisyon na si Rojas ang unang gumawa ng hakbang para sila'y magkabati. Nangako na lang si Rojas na hindi na siya makikipagbangayan kay Duterte dahil walang mapapala ang taong bayan sa kanilang away. At dito na po nagtatapos ang ating balita sa tanghali ngayong araw ng Huwebes, December 17, 2015. Ako naman ang inyong Karancho Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sumayin nyo rin ang mga rumarap itong mga balita. Ako naman ang inyong naging tagapagbalita sa pangalan naman ng mga RJ Patrollers nationwide na patuloy pa rin nakakalat, nangangalap ng mga impormasyon at mga detalye ng mga balita. Ang balitaan ay magbabalik mamaya alas 4 ng hapon para sa ating balitang alas 4. Ako naman ang inyong naging tagapagbalita, Tolitz Rapido Laurenio. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito ang silid pambalitaan ng DCRJ 810 AM, A-Tri Media Broadcasting Network.